What's up mga katinsan? Nababalikan DIY pa rin titingan sa mga hindi pa nagsusubscribe guys. Subscribe na kayo. Click na notification bell button. Click na flash nyo na mga videos. So guys, review tayo ng automatic transfer switch. At iti-tear down din natin to pagkatapos natin i-review guys. So ngayon, kung nakita nyo, meron siyang N at saka R. So meron siyang normal power at meron siyang backup power. Meron din siyang auto at saka and manual guys. Manual, nasa isang switch lang syempre. At kung nakita nyo guys, itong normal power ay para sa grid or sa Meralco. Tapos itong backup power ay para sa generator or solar setup. Ayan. So ngayon, kung nakita nyo guys, meron din tayo dito mga indicator para sa normal at sa backup. Meron din tayo ditong black terminal. Ayan guys, so ito guys ay para sa mga sa switch niya guys. So mostly hindi naman ito ginagamit. At ito guys, pwede nyong i-manual na change. Ayan, so pwede nyong ilagay yung direction dito sa may backup. At pwede nyo rin i-normal manual dito sa normal. Ayan, normal switch. So ganyan siya guys. So guys, maganda makita nyo kung paano siya mag-work, diba? So gawin ko, lalagyan ko to ng power dito. So dito siya nilalagyan ng power. So dito yung sa solar setup nyo or sa generator. Tapos dito naman sa Meralco. Ayan. So dito tayo guys maglalagay. So ayan mga sir, kung nakita nyo, nilagyan ko lang siya ng wire. Ayan. Kasi tetest lang naman natin. Tapos, eto guys, yung output niyan. So, ang gagawin nyo guys, yung N dito, ilagay nyo lang din sa N dito. Yan. Yan. Tapos, yung 2 na nakalagay dito, dito nyo ilalagay yan guys sa 2. Bale, mangyayari is jump. Naka-jump lang yan papaganyan. Kasi hindi naman yan guys nagkakaroon ng contact sa dalawa niyan. Kasi makikita nyo guys kasi yung loob nito kung bakit hindi sila mag-cross ng direction guys. So, ang gagawin nyo rin dito guys ay kailangan yung dito may nakalagay na isa pang circuit breaker. Okay? So, bali dalawang circuit breaker dyan. Okay? So, kaya ko rin sinabi na kailangan may circuit breaker dito sa input. Kasi kung magkakaroon kayo ng maintenance, kunyari dito, alisin nyo to, kailangan nyo maintenance. So, papatayin yung circuit breaker nyo dito sa may input. Sa output guys, kahit hindi nyo nalagyan yan. So, ayan. At, ayan guys, para may di tayo. So, ito siya. So, yung tunog-tunog na yan guys, kasi malapit ako sa ingay. So, basta yan. So, yan guys, walang layo nga natin. Ayan, layo natin. Tapos, isaksa ko siya guys. Kaya siya natunog kasi dito guys, oh. Wait lang, ayusin ko lang to. So, ayan guys, at kung nakita nyo, hindi na siya natunog kasi nga, ito, nakaka-pick up to ng IR sensor guys eh. So ngayon, sasaksak natin guys, nakalagay sa automatic, and then ilagay mo natin sa manual, tapos sasaksak natin. So ayan guys, naka-manual siya. So sasaksak natin. So nakasaksak na guys. At kung nakita nyo, yung backup power ay may power. Okay, tapos yung normal power, walang power kasi nga, wala naman nakalagay na dyan guys, so wire. Tapos pakita ko sa inyo guys na pag ino natin to, automatic siya ito guys, automatic siya lilipat. So, on natin. Ayun. At kung nakita nyo guys, nag-on na siya. At kung nakita nyo guys, naka-on na rin yung sa backup natin dito. So, ngayon, kung gusto natin, pagka nagkaroon ng power tong normal natin or yung sa grid natin, ang priority nito guys ay dito sa may grid
dito siya agad dilipat. So, kahit na may power tong sa backup natin, dito pa rin siya lilipat as long as may power to. So, sa ngayon kasi wala pa tayong kung nakalagay na power dyan guys eh. So, lagyan natin siya ng guys ng power. Pakita ko sa inyo. So, ayan mga sir, kung nakita nyo, nilagyan ko na siya ng wire papunta doon sa kabila. Ayan. Pero guys, hindi ganito yung gagawin nyo ha. Binigyan ko lang kayo ng idea na ganyan siya guys. Ito, wala to rito dapat. Inano ko lang to. Sa aking ano lang to, okay? Sa, tag dito, sa demo ko lang to. So, isipin nyo na lang guys, ito, nakalagay to sa my grid or doon sa Meralco. Yan, sa electric company nyo guys. Tapos ito wala to dito guys. Kailangan dito, sa solar setup lang dito. Nakalagay dito is yung inverter nyo ang nakalagay dito. So, ayan, at kung nakita nyo guys yung tester natin ay nakalagay na rito sa may normal power. So, power natin guys, power up. Ayun. Kita nyo? So, nandito na ngayon siya sa may ano natin, sa may electric company. Ayan. So, bakit boss 120 lang yung ano nyo? Or 110? Kasi guys, nasa US ako. Nakatira ko guys sa US eh, no? Ayan, para may idea kayo na ganito yung mga bahay dito. So, ngayon gawin natin, tanggalin natin yung eto guys, tanggalin natin. So, sabihin natin na wala ng power yung sa Meralco. Ayun. Kita nyo? So, walang power yung sa Meralco. So, wala naman tayong nakalagay dyan na ano rito sa may ano natin, backup. So, sa backup natin guys, pakita ko sa inyo na meron na to. Oh, di ba? Tapos kapag nagkaroon ulit tayo ng kuryente sa Meralco, wait lang. So, kamay lang kasi gamit ko eh. Pag nagkaroon ulit tayo ng kuryente sa Meralco, ayun, ganun guys. Okay, pag walang kuryente sa Meralco, ganyan. Pagka nagkaroon ng kuryente, yan. Okay? So, at least may idea lang kayo guys. Ito guys, naka 110 kasi to. So, yung motor nito, naka 110. Tapos yung relay niya guys, naka 110 lang din. Okay? So, pakita ko sa inyo guys, para may idea kayo kung ano yung nasa loob nito. So, yun guys, at gawin natin is alisin natin to. Ayan guys. Ito. Ito. Ito yung motor niya guys, oh. 110 yung motor niya. At kung nakita niyo guys sa likod, may idea na kayo kung ano yung nagsiswitch na yan guys. So, alisin din natin to. Tapos, ito guys, alisin natin to. So, huwag natin sana masira yung sticker. Yun. Lagay mo natin to sa tabi para hindi magkaroon ng ano, ng alikabok. Tapos alisin natin to guys, tsaka itong blue na knob. Alisin din natin to guys. So may mga lock yan dito guys, ayan o. Pati dito sa may kabila, may lock din yan. Yan. Tapos angat nyo lang to. So ito guys, nakalagay itong wire nanto sa loob. So angat nyo siya, wag bibiglayin guys ha. Yan. So may idea na kayo guys. So, oh. Nakaano lang pala to. Circuit breaker lang din guys ang gamit dito. So natin to. Although naka circuit breaker to guys, hindi kasi nag-off yung circuit breaker nito pagka naka-on. Kasi nga pinipigilan ng motor. Ayan guys, oh.
So, ayan. So, tingnan nyo gano'ng kalaki yung motor niyan. So, nagbabago yung ano nito, yung andar nito ng clockwise or counterclockwise depende sa ano nito, sa wiring nito. So, ayan, meron siyang switch para sa ano guys, sense niya. Sensor switch yan or tinatawag nilang micro switch, pero sensor niya kasi to para pagka naglipat ng ibang circuit breaker, tigas. So, ganyan siya guys. So, ito naka-on. Tapos ito yung naka-off naman. Okay? So, ganyan siya guys. Yan. So, di ba? Tapos, itong nandito sa board. Kasi natin itong guys. Dalawa na to. So, ayan siya mga sir. Ito guys, oh. Naka 120 AC, oh. 120 volts AC. Ayan. Tapos meron lang siyang capacitor dito. Ayan. So, capacitor naman to guys dito sa may motor. So, pinaka-motor niya. So, AC motor yung ginagamit dito. So, ayan lang yung mga ano niya. Yung mga nakalagay dyan. So, ilang component lang yan. No? Dalawang LED. Dalawang resistor. Isang capacitor. So, value ng capacitor ay ayan. 400 volts na 3.3. Ayan. 3.3 yan guys. 335J. So, 3.3 ba nga? 3.3 yan. 3.3 na microfarad. So, sorry yan din siya guys. So, yung pangalan nung ano niya, ng relay. So, guys, etong relay na to ay hindi to guys pwede sa Pilipinas ha. Baka isipin nyo ito yung number nung relay na bibili nyo. Okay, hindi ito yung model number na bibili nyo. Ayan, hindi yan. Kasi nga pang 110 lang yan. So, motor nito 110. Ito 110. So, paano kayo guys makakabili ng 240 na ganito? So, sa Shopee guys, ganito rin na itsura. Pero iba naman yung ginamit ginagamit na nila na relay at saka itong motor niya. So, dyan sa Pilipinas naka 240 na yan. 240 volts AC. Tapos naka 240 volts AC na rin yung relay. So, no need na yung guys palitan. So, ang maganda nun guys is pagka binuksan nyo yun sa inyo, tignan nyo na agad yung model number niya. So, para kapag ka nasira, may pampalit na agad kayo. So, ang inaano ko lang din dito sa design, dahil sa Pilipinas tayo. Ako nasa Amerika ako pero siyempre moisture guys. Ito, pag ito hindi nag-function ng maayos, wait lang na natin to. So, pag ito yung mga yan na hindi nag-function ng maayos, ito, pwede nyo ito wasakin yung itong arm. Itong pinaka-arm nito. Ito. Ano lang to, plastic. Guys, plastic lang to. Pwede nyo wasakin to. So, bakit guys pwede nyo wasakin? Kasi, pag ito hindi nag-function na maayos, iikot siya kung saan niya iikot. Kasi ito yung pinaka-limit switch niya. Okay, ito yung pinaka-sensor niya. Microsensor, limiter switch. Yan. Yan nakakatakot naman sa ganitong design. So, I hope hindi mangyari ito guys sa paglalagyan ko nito. Okay, kasi gagawin ko dito is project to kasi guys eh. Meron akong project para dito. At ito yung gagamitin ko instead na
SSR na relay. Ayoko nun guys, yung solid state relay. Ayoko nun. Mas maganda yung nakaganito ka. Itong magandang gamitin. Kasi ito, consumo nito, konti lang naman. Kung ano yung kinukonsumo nung relay dito, yun din naman yung kinukonsumo ng nung ilan lang ba yung ano nito. Basta konti lang guys naman kumonsumo yung relay. Sabihin natin 1 watt. So, okay lang yan guys, 1 watt. Kaysa naman yung SSR, pag ginamit nyo yun guys sa overload na gamit nyo, sunog agad yun. Shorted agad yun guys. Ito naman, yun lang naman ang papaandarin niya eh. Umaandar lang din naman to, yung relay na yan kapag ka nakalagay mismo sa may normal power. Pero kapag ka nandito na sa backup power, etong relay guys ay naka-off yan. Okay? So, sa normal lang siya nagana. So, sa tag dito sa Meralco lang siya nagana. Okay? Kasi nga naka-standby lang siya. So, kapag ka nawala yung standby ng Meralco, papatay niya yung relay. So, ngayon, pag nakapatay yung relay, isi-switch nyo to papuntang backup. So, yung backup, no need na para paandarin yung relay. So, gets nyo na guys. So, ganun lang yan guys kung paano siya mag-work. So, basta ang gagamitin ko rito or gagawin ko rito guys is naka I2C communication. So, gagamitin ko yun para makontrol ko tong ano nito, yung pinaka-automatic niya. So, ayun guys, at kung may tanong ako kayo, at gusto nyo sagutin ko agad yan guys, syempre. At yun nga guys, safety first. Lagay nyo ng input dito. Dalawang circuit breaker. So, circuit breaker kasi dito na ginamit is 63 amp. Ayun, nakita nyo dalawa nakalagay. So, 63 amp. So, ilagay nyo sa inyo guys, dito, 60 amp. So, bago masira to, syempre muna yung 60. Okay? So, yun lang guys. At kung nagustuhan yung video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, click notification bell button, click all guys. Bye. Peace.